tumakbo sina Atan patungo sa mga kabahayan sa gitna ng bukid para saklolohan ang sinasabing maestro ni Mulong na ang pangalan naman ay Muhan. Sa pagtakbo pa lang nila Atan, pagsasagabunan naman ni Timot habang tumatakbo, dahilan upang trumipli naman ang bilis nito sa pagtakbo. Napalingon pa ang kasama nilang si Mulong dahil sa hindi niya akalain na mayroong kasamang makalumang gabunan pala ang mag-ama. Tinatago kasi ni Timot ang kanyang presensya, kaya't hindi rin napansin agad ito ni Mulong. Kaya't sa bilis ng makalumang gabunan ay naiwan na sa pagtakbo ang tatlo. Ngunit kasabay ang mga utib ni Noriel ng mabilis ng mga kataga para tawagin naman si Burias, at ginamit naman nito ang bilis ng hangin upang pantayan ang bilis ng makalumang gabunan ang kanyang ninong. At syempre ay hindi naman nagpahuli ang ama. Atan, bulong ni Kartel sa wisyo nito kasabay ng agaran na pagbilis din ni Atan ng pagtakbo. Doon ay naiwan na si Mulong, parang nagkakarera na ang tatlo sa kanilang bilis. Ngunit nagulat na lang ang mga ito nang biglang tumapat din sa kanilang liksi ng pagkilos itong si Mulong, pero hindi sa pagtakbo. Dahil nung makita nila si Mulong sa kanilang tabi, nakasakay na ito sa mahabang kahoy na daladala nito at lumilipad sa ere. Mukhang ibang klase din ang karunungan na tinatangan ng kasama nila. Partida, estudyante pa lang yun, ni hindi pa nga nila nakikita ang maestro nito. At sa bilis nga nila sa pagbagtas ng daan, sa bungad pa lang ng maliit na baryo sa kabukiran, bago pa mapasok nila Atan ito, saktong pagbaba ni Mulong sa kanyang mahabang baston, takbo nito sa saloy ng bilis ng kanyang baston, sabay hampas ng kahoy sa isang malahalimaw na aso na kung ikukumpara sa makalumang gabunan na si Timot, mas mahaba ang mga kamay nito na halos dumikit na sa lupa. Kulay baga ang kanilang mga mata, at kumpara kay Timot, kalbo ang parting sa dibdib ng mga nilalang na bumungad sa kanila. Pero ang mga balahibo naman nila ay nasa piling bahagi lang ng kanilang katawan. Marami yon sa kanilang likod, sa kanilang paa hanggang sa tuhod, sa kanilang kamay hanggang sa braso, sa kanilang ulo hanggang sa pisngi, at sa maselan pa na parte ng kanilang katawan na siyang parang nagsisilbing kasuotan nito na pang ibaba. At mahaba rin ang kanilang kuko na kung titignan mo ay solidong solido, na maihahambing na sa isang karit na pinanggagapas ang bawat isa sa mga ito. At sa pagdapungan nila Atan doon, sa paghampas ni Bulong ng kanyang bastona, para bang pag tumatama iyon sa katawan ng nilalang ay may sumpang kumakapit sa katawan nito. Dahil sa kada matatamaan ni Mulong sa kahit anong parte ng katawan ng aswang ay nagmamarka ito. Makikita mo yon ng dahil sa tila ba nagbabaga ang iniiwang marka ng baston ni Mulong sa mga nilalang na doble ang laki kaysa normal na tao. Gayunpaman, saksak ng talibong ni Noriel sa isang aswang sa katawan nito. Agaran naman na sinilaban nyo ng apoy sa tangan na mutya ni Noriel na ginagabayan naman ni Cyrus. Sabay, ikot naman ni Atan ng kanyang katawan sa pag-ilag nito sa atake ng aswang sa pagkalmot sa kanya ng papasalubong. Sabay, wasiwas nito ng 13 talim sa nilalang na umatake sa kanya. At ang epekto nito sa mga yun na kung hindi nagkakamali si Atan ay ang unang tribo na nakahawak ng 13 talim nung unang panahon. Naalala nyo yung unang tribo na kumupkop kay Silang? Maaaring ito yung mga natitira bago nagpasalin-salin ang talim. At ang epekto nito sa nilalang sa pagkakasugat ni Atan, maski siya ay nabigla dahil unti-unti yung bumabalik sa pagiging normal na tao na walang saplot, hanggang sa kumulubot na ang katawan nito
at matuyot hanggang sa malusaw na lang at buto na lamang ang natira. Nang baon naman ni Timot ng malapunyal niyang kuko sa mismong leeg ng kanyang nakakaharap na aswang. Halos kasing laki din lang ni Timot ang mga yun. Yun nga lang ay parang mas payat ang mga ito kung ikukumpara naman sa katawan ni Timot na makalumang gabunan na matipuno. Kaya't kahit na mas maliksi ang mga nilalang na yun sa kanya, ay sa tuwing magdadaupang palad ang mga ito sa paglalaban, ay ginagamit naman ni Timot ang lakas niya para itaob ang mga ito. Lamang si Timot sa lakas at lamang naman sa liksi ang kanyang mga katapat na aswang na kagaya niya. Kaya't ang apat nga ay nakikipagsabayan pa rin sa mga nilalang na sumalubong sa kanila sa maliit na baryong iyon. Baon ng 13 talim ni Atan, hugot ni Noriel ng talibong, sabay sa paghugot nito ay tagpas sa iba pang gustong pumatay sa kanya. Hampas naman ng kahoy ni Mulong. Sadsad ni Atan ng 13 talim sa mga aswang na maramihan kung umatake sa kanya, hanggang sa may nakatapat si Mulong na kakaiba. Kakaiba ang kasuotan nun kumpara sa iba nilang nakakalaban na walang saplot sa katawan. At nang hinampas ito ni Mulong ng kanyang baston, hindi yung inilagan ng nilalang at hindi man lang natinag. Sa katauhan nun, nang makita yun ni Mulong ng harap-harapan, ang postura nito ay para na rin sa tao. Ngunit ang ulo nito ay sa aso pa rin na malaki. At meron itong parang baluti na nakapatong sa kanyang balikat na pinagdudugtong naman ng isang parang malaking kwintas na merong batong nakalagay sa gitna nito na kulay itim na isang malaking perlas. Sa balikat naman nito na baluti ay may mga disenyo pa na nakaukit na salita o mga letra, at may tusok-tusok pa ang dalawang baluti na yun. At sa baluti na yun na nakapatong sa kanyang balikat, nakadugtong ang tela na siyang nagsisilbing kapa nito, naabot hanggang sa kanyang paayong haba. Matipuno ang pangangatawan nito, at sa may bandang bewang niya ay meron din itong sintron na malapad, at meron ding tela na nakadugtong dito na siyang parang nagsisilbing kasuotan nito pang ibaba. Sa sintron na yon sa gitna ay may nakaukit na figura ng dyablo, at ang nilalang na ito ay halos kasing tangkad lang din ng normal na tao. Pero sa lahat ng mga nakakaharap nila Atan sa maliit na baryong yun, ito lang yung kakaibang presensya, sapagkat hindi nga tumalab yung mahabang baston ni Mulong. Agad na dinakma siya nito sa kanyang leeg, sabay pag-angat sa kanya nito at sinabing, "Mag-aaral ni Muhan." Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Demonyo ka! Hindi ko alam na pati ang kapatid niya ay ginawa na niyang palang disipulo. Wala ka pang alam, bata. Sabay hagis nung nilalang kay Mulan, kaya't nagpagulong-gulong ito sa lupa at tuluyan nang nabitawan ang kanyang baston. Nang maya-maya pa, sa rurok naman ng kaguluhan, may bigla na lamang sumunggab kay Noriel ng suntok. Buti na lang at nakita yun ni Noriel at ginamit niya ang baluti o kabal na hangin ni Burias upang hindi siya masyadong maapektuhan ng pag-ataking yun. Ngunit kahit pa ganun ay dumausdos ang mga paa ni Noriel sa lupa dahil sa lakas ng epekto ng atake ng nilalang, at nang sipatin ni Noriel ito na nasa 5 dipa ang layo sa kanya, yun na yung asong may kapa at baluti sa balikat.
Kakaibang kilabot ang naramdaman ni Noriel sa nilalang na yun. Dahil kahit kawangis yun ng iba pa, iba ito sa lahat ng halimaw na aso na kanilang nakakalaban sa kasalukuyang kaganapan. Dahil sa titig nito na parang nagbabagang asul na mga mata, parang natatanaw ni Noriel ang impyerno sa nilalang na yun. Hindi mo mawari ang lamig sa katawan ang nararamdaman ni Noriel nung kaharap na niya ito. Sa katunayan ay parang tumigil ang sandali sa mga segundong iyon. At doon ay nagwika ang nilalang na, "Ikaw, nararamdaman ko at naaamoy ang dugo mong nananalaytay. Sa mga ugat mo, ang kapangyarihang sumpa ng 13 talim. Pero mukhang hindi pa ikaw ang tagapagmana sa ngayon." Nang bibigkas pa sana ang nilalang, nang walang ano-ano ay sumulpot na lang si Nathaniel sa harap mismo ng nilalang na ito. Sabay baon ng 13 talim sa tagiliran noon. Pagkatarak nito, "Huwag mong kakantiin ang anak ko. Tayong magharap kung gusto mo." Humiyaw naman yung nilalang, pero parang hindi tumalab ang sinumpang patalim ni Ethan dito dahil wala pang epektong nangyayari sa kanya sa pagkakatarak ni Ethan. Parang huminga lang yun ng malalim sa paghiyaw niya. Sabay biglang hinawakan yung kamay ni Ethan na nooy na sa kanyang tagiliran na nakahawak ng 13 talim. At laban nila ng puwersa ni Ethan dahil pilit na hinuhugot nitong nilalang ang pagkakabaon ng talim sa tagiliran nito. Nang unti-unti ay natatalo na ang lakas ni Ethan. Sa pagpupumilit naman nito na panatilihin ang pagkakasaksak niya sa nilalang, nahuhugot na ng marahan ng 13 talim sa katawan nun. Dahil sa maigpit yung paghawak ng nilalang na yun sa kamao ni Ethan na nakatikom sa paghawak nito sa balaraw. Pero pilit na nakikipagmatigasan si Ethan sa nilalang. Habang ginagawa nila ang bagay na yun, nagtititigan sila na para bang hinahamon ang isa't isa. Hanggang sa nahugot na nga ng nilalang ang talim sa katawan nito. Doon ay bigla nang nag-alinlangan si Ethan dahil ang tanong na sa kanyang isipan, Bakit? Bakit hindi tumatalab sa kanyang talim?" Salita ni Ethan sa sarili habang nakikipagbunuan pa rin ito ng lakas sa kamay nung nilalang na nakakapa. Hanggang sa tuluyan ng piniga ng sobra-sobra ang kamao ni Ethan na nakahawak sa talim. Doon ay naramdaman ni Ethan ang sakit at tuluyan ng nabitawan ng 13 talim. "Salamat sa pagdating mo, tagapagmana. Muli kaming mabubuhay sa ibinigay mong regalo." Nang bigla namang umatake si Noriel, "Bitawan mo nga ako!" Pero bago pa man makasugod si Noriel, dito ay hinawakan naman ang leeg ni Ethan nung nilalang. Sabay hagis nito at salita pa niya ng, "Magsama kayong mag-ama." Mabilis ang tumama si Ethan papasalubong kay Noriel. Doon ay parang nagkarambola na ang mag-ama. Pero doon ay sinugod naman ni Timot ang nilalang na nakakapa na sakto naman noon na yuyuko na upang pulutin ang 13 talim. At sa pag-amba ni Timot ng malapunyal niyang kuko sa nilalang na yun, agaran na lang sumalida ito ng galaw nang mapulot na niya ang 13 talim. Sabay baon ng 13 talim sa dibdib ni Timot. Nakita yon ng mag-ama at hindi na nila yon mababawi pa. Dahil tiyak na ang kamatayan ni Timot. Loriel.
Huling salita ni Timot na pilit pang itinaas ang kanyang kamay na para bang humihingi ng saklolo sa mag-ama. Ngunit nakatarak na ang 13 talim sa dibdib nito. At habang nakasampay pa si Timot sa pagkakabaon ng nilalang na nakakapa sa kanyang dibdib ng talim, sa mata ni Nuriel, sa mata ni Atan, unti-unting umimpis ang katawan ni Timot hanggang sa nanuyo na ito at naging abo na lamang sa karimlan. Ninong! Ninong! Sigaw ni Nuriel. Timot! Timot! Salita ni Atan, sabay dampot ng itak ni Nuriel sa tabi nilang mag-ama at sumugod pa sa nilalang. Wasiwas nito ng itak, ngunit nailagan niyo nung nilalang sabay talon nito ng pag-atras upang layuan si Nuriel. Anak! Anak! Wag! Sigaw naman ni Atan nang susugurin na ng nilalang si Nuriel. Patayo naman na si Atan sa pagsigaw nito. Sa tapang ni Nuriel at sa emosyon niyang nararamdaman ay hindi pa rin siya umaatras sa nilalang na nooy may hawak ng 13 talim. Sa pagbagal ng bawat segundo, humakbang si Atan sa pinakamabilis nitong magagawa para ampatin si Nuriel, ngunit alanganin na. Kaya't, Ginos! Sigaw ni Atan dahil sa dala rin nito ang pulang bato. Kaya't doon ay lumabas mismo si Haring Ginos sa harapan ni Nuriel, ngunit patuloy sa pagsugod itong nakakapa. Kaya nagtama ang nagbabagang espada ni Haring Ginos at ng 13 talim nang bigla namang may sumunggab sa nakakapa. Humampas ang kahoy ni Mulong. Doon ay napaatras muli ang nilalang sa pag-ilag hanggang sa may isang matanda ang lumitaw sa karimlan na may hawak naman ng nagbabagang papel. At sa tindi ng mga kaganapan ay naglalakad lamang ito ng pangkaraniwan na para bang binabasa nito ang hawak ng nagbabagang papel. At habang ginagawa yun ng matanda, parang napapaso naman lahat ng mga aswang na nasa paligid. Pati yung nakakapa na malahalimaw din na aso ay naaapektuhan sa reaksyon nito. Kaya't sumigaw ito ng, mga katribo, umalis na tayo dito. Nakuha na natin ang ating pakay. Salita nito habang umaatras na kasama ang iba pang aswang. Kuya Muhan! Sigaw pa ni Mulong dahil ang matanda na yon na sinasabi nga ni Mulong na maestro niya ay kapatid niya rin pala. Hindi tumigil sa pagbabasa ang matandang si Muhan sa pagbabasa nito ng nagbabagang papel hanggang sa ilan sa mga aswang na papaalis na sa lugar. Ang iba doon ay nasunog na lang sa di malamang dahilan. Para bang yung mga dasal na binabanggit ng matanda sa nagbabagang papel ay mga orasyon na kayang magwasak ng masasamang elemento. Hanggang sa maya-maya pa ay tumigil na ito dahil sa nawala na rin ang mga kalaban. At nang makalapit na ito kina Atan, pasensya na kayo, mga iho. Galing pa kasi ako sa kabilang burol eh. Ginising ko muna ang libreta ko. Habang sinasambit pa yon ng matanda, ay unti-unti nang napupukaw ang pagbabaga ng papel. Hanggang sa lumiit ito at naging bato. At yung naging itsura nun ay parang pinagtiklop na 2 palapad na bato na saktong mas malapad lang ng konti ang pangkaraniwang palad ng tao. At ang bagay na yun ayon kay Mulong ay ang mutyang libreta na galing sa bulkan.
Sa pag-alis ng mga kalaban ay siya namang pagdadalamhati ng mag-ama sa pagkawala ng kanilang minamahal na kumpare, kaibigan o ninong ni Noriel. Halos maglupasay sa lupa noon si Noriel. Napilit pang dinadakot-dakot ang lupa kung saan niya nakitang nawala ang ninong niyang si Timot, kung saan nalaglag ang mga ilang labi ng abo nito. "Ninong! Ninong! Ninong!" Sa pag-iyak niyang yun ay siya namang pagtungtong ng kanyang amang si Atan, sabay hawak sa balikat nito ng mahigpit. Nagpaalam naman na noon si Genus bago ang mga kaganapang ito. Sa pagkakahawak nga ni Atan sa kanyang anak, nagsalita ito ng, Tahan na anak, hindi pa tapos ang misyon natin. Kailangan mong maging matatag." Mga bigkas ni Atan, napigil din ang luha sa kanyang mga mata. Tahimik lang naman ang dalawang magkapatid na si Muhan at Mulong na pinapanood ang mag-ama sa kanilang pagdadalamhati. Hanggang sa maya-maya pa ay nagsidatingan na mula rin sa Karimlan ang ilan sa mga taong naninirahan sa baryong iyon, na di kalayuan naman sa kinatatayuan ng dalawang magkapatid. At lahat sila ay napapanood ang pagdadalamhati ng mag-ama sa nangyaring kaguluhan dahil sa pagkawala ni Timot. Isipin nyo, kararating pa lang kasi nila Atan sa lugar. Pagkatapos ay kamatayan na agad ni Timot ang kanilang nasaksihan. Sadyang ang minsan, kahit na gustuin man natin ang mga bagay-bagay na mangyari na naaayon sa ating mithiin, ay may mga bagay pa rin talaga na hindi saklaw ng ating kontrol. Nang mahimasmasan na ang mag-ama, nagsalita na ulit itong si Maestro Muhan ng, "Talagang ganyan, tagapagmana? O Nathaniel, hindi ba?" Oho," sagot ni Atan ng maiksi. "Kung ganon, kayong mag-ama ay halina kayo at marami pa tayong pag-uusapan. Pero sa ngayon ay magpahinga na tayo. Pasensya na kayo dahil sa nahuli ako ay di kaaya-ayang pagsalubong ang bumungad sa inyo. Tara na, Mulong." Oho, kuya." Sa pagsagot ni Mulong ay hindi naman na nagsalita pa ang mag-ama at sumunod na lang sa magkapatid. Ang mga tao naman noon na nagpakita ay kinakausap pa si Maestro Muhan. Pero nagtalumpati na lamang ito sa kanila ng konti na bukas na lamang nila pag-usapan at resolbahin ang mga bagay-bagay na naganap sa kanilang baryo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, si Muhan ay siya na ring pinuno ng baryong iyon. Parang kapitan kung susumahin. Kaya ginagalang siya ng mga tao ng maliit na baryo na yun. Dumiretso sina Atan nun sa tahanan nila Mulong at Muhan. At doon na lamang sila nagpahinga ng gabing iyon. Pinilit ni Atan na makatulog. Ngunit nararamdaman na naman ni Atan ang pagkahilo at paglakas ng pagtibok ng kanyang dibdib. Naiintindihan na ni Atan na ganoon ang nangyayari sa tuwing mailalayo sa kanya ang 13 talim ng balaraw. Natutunan na lang niya yung kontrolin nung mga panahong inilibing niya na ito. Ngunit sa ngayon ay labis ang kanyang pag-aalala dahil alam niyang nasa masamang nilalang na ang 13 talim, kaya't hindi rin siya nakatulog ng maayos. Habang si Noriel ay nakahiga lang naman doon na nakaidlip na. Nang maya-maya pa ay bumangon na si Atan, pero lingid sa kaalaman ni Atan. Dahil sa pag-iisip niya sa mga nangyari sa kanyang pagbangon, ay 4:00 pasado na pala yun ng madaling araw, nang parang nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Sa pakiramdam noon ni Atan ay may gumagamit ng lihim na karunungan o nagri-ritual sa paligid. Doon ay dumungaw siya sa bintana dahil sa wala namang mga sara ang mga bintana ng bahay ni Muhan at Mulong. Sa pagpatong ni Atan ng kanyang mga kamay sa paladpad ng bintana upang lumanghap lang sana ng sariwang hangin, napansin niyang may nagliliwanag sa di kalayuan sa loob din ng bakuran ng bahay nila Mulong.
At nang masipat niya ito ng maigi, si Maestro Muhan yun, at hawak niya ang nagbabagang papel at yun yung pinagmumulan ng liwanag. Hindi naman umiimik si Atan, ngunit pinagmasdan lang niya yun ng maigi ang matanda sa ritual na ginagawa nito. At habang ginagawa yun nung matanda, nakataas pa ang mga kamay nito at kinukumpas-kumpas iyon na parang may tinatawag. Nang maya-maya pa, kaintre-interesado na ang mga naging kaganapan. Nang bigla na lang nakarinig si Atan ng mga padyak ng kabayo na para bang papalapit sa bakuran ng kubong iyon. Hanggang sa lumusot na lang ang 3 puting kabayo sa bakod na kawayan nitong kubo nila Muhan. At dumiretso yun sa harapan ni Maestro Muhan. May nakasakay sa mga yon na kabalyero sa pagkakakita ni Atan. At alam niyang sa espiritual nang galing ang mga ito, dahil sa nababalot ang mga nakasakay sa mga kabayong yun ng mga kakaibang kasuotan. Para yung mga baluti na maihahalin tulad din sa mga baluti ng mga dalakit nun. Pati ang kanilang mga ulo ay nababalot ng kasuotan na parang sa mga mandirigmang kabalyero. Kaya't hindi mo rin makikita mismo ang kanilang mga muka. Ilang sandali lang nanatili noon ng mga kabalyero na parabang kinakausap yun ni Maestro Muhan, hanggang sa umalis na ang mga ito. At napukaw na rin lang sa pagsuong nila sa karimlan. Pagkatapos noon ay lumingon na si Muhan sa bintana kung saan nakadungaw si Atan. Bumalik na rin sa dating anyo ang hawak ni Maestro Muhan na nag-aalab na papel sa 2 pinagtiklop na palapad na bato. Sabay nagbalik na ito sa kubo. Inantay lang naman ito ni Atan para ito ay kausapin sa mga ilang bagay na di pa niya maintindihan mula nung dumaong sila sa Sikihor. At sa pag-akyat ng matanda sa kubo, Nathaniel, gusto mo bang magkape? Mag-uumaga na. Aya ng matanda kay Atan. Sige ho, Maestro. Bigkas ni Atan ng malamya. Sandali, at magpapakulo lang ako ng tubig. Tugon ng matanda. At habang inaasikaso ni Maestro Muhan ang pagpapakulo ng tubig, kinakausap na niya si Atan at salita niya ng, "Huwag ka sanang mawawalan ng pag-asa, Nathaniel. Dahil hindi pa naman tayo lubusang natatalo. Kapiraso lang ng 13 talim ang nakuha ni Asura. Kaya't wala kang dapat ipag-alala. Akala niya siguro ay di namin napagandaan na 2 ang pagbabalik ng orihinal ng 13 talim. Nanlaki naman ang mga mata ni Atan sa narinig nito sa matanda at nagtanong agad ito ng, ano pong ibig niyong sabihin, Maestro? Halika, magkape na tayo. Maupo ka muna at pag-uusapan natin ang lahat para maliwanagan ka. Aya ulit ng matanda. Halos sabay naman na umupo si Maestro Muhan at si Atan sa harap ng mesa na gawa rin sa kawayan. Paghigop ng matanda sa kanyang kape sa tasa niyang sartina. Alam mo, Nathaniel, lingid sa kalaman mo na ang 13 talim ay hindi lang balaraw, kundi isang espada. Ano? Espada? Oo, Nathaniel. Ang talim na siyang hawak mo ay siyang pinakapuluhan nito. Di ka ba nagtataka na ang balaraw na hawak mo ay medyo mas malaki ang puluhan kung ikukumpara sa punyal o balaraw? Napaisip noon si Nathaniel sa sinabi ng matanda. At tama nga yung sinabi nito. At ngayon lang napagtanto ni Nathaniel ang bagay na yun. Ngayon, handa ka na bang makinig, iho? Wika ni Maestro Muhan. Tumangulang naman noon si Atan na may halong pagkamisteryo sa kanyang mga mata.
Dahil dito ay ngayon pa lang niya malalaman ang kabuuan na pinagmula ng 13 talim ng balaraw. Siguro nga ay dahil sa pagkakasalin-salin nito sa iba't ibang nilalang o tao ay may mga nabago na rin sa kwento nito. At nasa matandang kanyang kaharap ang buong katotohanan sa 13 talim. Si Talim, nakilala mo siya, hindi ba? Bago mo nakuha ang 13 talim. Oo. Ang itinuring kong maestro, si Kaasip. Oo. Si Kaasip na ginaya ni Talim sa pagsasamaterial nito. Doon tayo magsimula, iho. Alam mo, noong unang nagpakita ang 13 talim ay balaraw na ito. Hindi na siya kumpleto. Hindi namin alam kung paano ito nahati sa 3. Pero ang orihinal ay ang puluhan nito. Ang talim na kayang magsamateryal kapag nawala na ang nagmamay-ari nito o nawala na ang tagapagmana. Medyo napakunot noon ng noo si Atan sa huling sinabi ng matanda. Ngumiti lang naman ang matanda sa reaksyon ni Atan at sinabing, mamaya natin pag-usapan ang tungkol doon, Nathaniel. Paano? Itutuloy ko na ang mga nalalaman ko sa paglalahad sa iyo. Tumango naman noon si Atan ulit. Pero sabi ng iba, sa mga ilan sa mga namatay na antingero o mga nilalang na unang nakatuklas dito, ay maaaring winasak o pinagputol-putol daw ito ng isang anghel dahil sa digmaang naganap o labanan sa mga nalaglag na anghel. Dahil sa panganib na dulot ng espadang nalilok, dahil sa digmaan, dahil gawa ito sa espiritual na nagsamateryal, sinasabing pinaghiwa-hiwalay na lamang ang espadang to sa 3 para hindi na muli itong makapanakit o magamit ng masasamang nilalang sa mundong ibabaw. Ngunit sadyang parang may sarili ng buhay ang talim at mapanlinlang. Dahil nang pinagputol-putol ito sa 3, ay inipon nito ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan sa iisang parte, malapit sa puluhan nito. Ibig sabihin, sa 3 bahagi ng talim, ang minana mo sa iyong ama na minana naman niya kay Kaasip, ang siyang may pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. At yung dalawa ay parang naging latak na lang nito, pero may kapangyarihan pa rin kung ito ay gagamitin. Nasaan na yung 2 bahagi nito, maestro? Kung totoo nga po yan. Sandali. Doon ay tumayo itong simuhan at nilapitan ang isang baul na nakatabi lamang sa isang sulok ng kanilang bahay. Hindi naman umiimik noon si Atan at inintay na lamang kung ano ba yung kinukuha ng matanda sa baul nito. At nung lumapit na ito kay Atan at muling naupo sa harap niya, 2 makakapal na tela na kulay itim na parang may ibinalot doon na bagay ang inilapag nito sa mesa sa harapan nilang 2 ni Atan. Kasi parang nakarolyo iyon eh. Nang hinatak nung matanda yung isa na nakarolyong tela, tumambad kay Atan ang isang balaraw na ang puluhan ay gawa lang sa kawayan. At nung binulatlat niya din yung isa, ganun din. Isa yung balaraw na ang puluhan din ay gawa sa kawayan na parang ginawa lang na puluhan yun para hindi ka masugatan pag hinawakan mo ito. Nang maipakita na ng matanda ang 2 patalim, Ito ang 2 karugtong ng 13 talim. Kami na lang ng aking kapatid ang nabubuhay na siyang nangangalaga dito. Dati ay 3 kami, kabilang ang kapatid ko. Namatay na kasi si Ruding, ang may hawak sa isa nito. Pero bago siya nawala, ay naibigay pa niya sa akin itong isang kaputol. Kaya't kami na lamang ng aking kapatid ang nangangalaga sa ngayon dito. Pero paano ko malalaman kung yan nga ho ay karugtong ng 13 talim, maestro? Alam mo nanggaling ka na sa isla ng Pirom, hindi ba? Sa lugar ng mga nabuhay na aswang. Direktang sambit ng matanda.
Doon ay nakaramdam ng paniniwala si Atan sa matanda dahil alam din nito ang isla ng Firum. Oo, maestro. Hindi alam yan ng karamihan. Maski si Ingkong Isong ay hindi nalalaman ang patungkol sa bagay na to. Dito ay naniniwala na si Atan sa matanda dahil maski si Ingkong Isong ay kilala rin nito. Pakatitigan mong mabuti ang dalawang patalim na yan, salita pa ni Maestro Muhan. Nang matitigan ito ni Atan ng maigi ang dalawang patalim, nabasa niya ang 3 ngalan ng mga nalaglag na anghel sa isang patalim. At nung binaliktad niya ito, 3 din sa kabila, ganon din sa isang patalim. 3 pangalan ng nalaglag na anghel ang nakaukit dito sa kabilang bahagi at ganon din sa kabilang bahagi ng isang talim. At ang mga nabasa ni Atan na nakaukit na pangalan doon sa kakaibang panitikan ay ang ngalan ni Beelzebub, Bilpigor, Baal, Belial, Asmodeus, Astaroth, Satan at iba pa. Basta kung bibilangin mo yon ng minsanan sa 2 patalim, nasa 12 ang ngalan na yon. Ngayon, siguro ay naiintindihan mo na iyo ang kabuuan ng 13 talim. Sino ang nawawala dyan sa mga nakaukit na ngalan ng mga nalaglag na anghel? Oo. Ang ngalan ni Lucifer. Nasa talim na minana ko. Bigkas ni Atan na may pagkamangha at misteryosong muka. Tama ka. Di ba't irinibersa ni Kaasip ang talim at tumatak naman sa balaraw na minana mo ang 5 ngalan ng Diyos at ang 7 ngalan ng anghel upang gapiin ang ngalan doon ni Lucifer at maging kanan ang layunin nito. Kaya sinabing irinibersa Nathaniel ni Kaasif dahil ganun din naman ang mangyayari kapag pinagtipon-tipon ang balaraw. Pag pinawala mo ang ngalan ng anghel doon at ang 5 ngalan ng Diyos, 13 pa rin ang ngalan na lalabas. Pero ngalan na ng mga lihyon ng mga nalaglag na anghel ang kukumpleto sa 13 talim, na 13 din ang bilang ng ngalan. Pero nangangahulugan na ito ay purong lakas na ng kaliwa. Napatayo na si Atan sa sinabing yon ni Maestro Muhan. Sabay salita niya ng, Ganon ho ba? Hindi ko pa rin makuha, Maestro. Di pa paano natin matatalo yung sinasabi niyong si Asura? Kung ganon pala. At paano ko rin dudurugin ang 13 talim? Isa pa, hindi naman tumatalab ang 13 talim kay Asura. Alam mo, Nathaniel, hindi tumatalab kay Asura ang 13 talim na hawak mo dahil siya ang kauna-unahang binuhay ng espada o talim. Sinasabing siya ang unang tagapagmana ng talim nung kumpleto pa ito. Kaya nasa dugo pa rin niya ang sumpa ng orihinal na anyo ng espada. Kaya hindi siya namatay dito. Kapiraso lang ng balaraw ang naitarak mo sa kanya. Dapat ay kumpletong talim din ang maitatarak sa kanya upang sa ganon ay magape ng mga anghel ito at sa ngalan ng Diyos sa irinibirsang kapangyarihan ni Kaasip. Ang kabuuan ng talim, kailangan mong maitarak ang kabuuan ng talim. Doon ay mamamatay na si Asura at iyang 2 patalim na yan, Atan, ang gagamitin mo. Ibaon mo sa katawan ni Asura ang 2 talim na yan kasama nung 13 talim na nakuha niya sa iyo. Sisiguraduhin kong mamamatay siya. At tungkol sa isang tanong mo, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na hindi mo talaga madudurog ang talim dahil buhay mo ang magiging katumbas nito. Pag nawala ka na, doon pa lang ito madudurog at magsasamaterial ulit bilang isang inkantado gaya ng ginawa niya sa iyo dati na tinupad naman ng iyong ama upang ipamana ulit ang kanyang sarili sa karugtong ng dugong nananalaytay sa iyo. Sa makatuwid, yon ay ang anak mo, Nathaniel. Ano?
Ayokong mangyari yon, maestro. May iba pa bang paraan kung sakaling magapin na natin si Asura? Ano ang pwede nating gawin para mapukaw na ang 13 talim? Meron naman. At ang nakakaalam nun ay ang mga kaibigan mo sa ibang dimensyon. Ang mga dalakit nun? Tanong ni Atan. Oo, kasama ang 3 kabalyero kanina na nakita mo. Sila ang maghatid sa uling antungan ng 13 talim.